Amen. Magandang magandang umaga po mga kapatid. Paalala ko lang po bago po magsimula ang ating service po for this Holy Thursday. Ang mga cellphones po ng Youth and YA, please pakisurrender po siya kay Sister Denise. Para naman po sa ating mga adults, please po silent po ng ating mga phones para hindi po siya maging disturbance po mamaya sa ating fellowship. Yun lang naman po. Salamat. Magandang umaga po. Wag na muna nating i-live. Amen. Thank you, Lord. Para po sa opening prayer, tawagin po natin si Sister Luz Turen po. Magsitayo na po tayo mga kapatid at ilagay po natin ulit, manatili tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Mabanal ang makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po Panginoon sa opportunity and privilege sa pinagkaloob mo sa amin na kami ay magkatipon, Panginoon. Lord, magunita ang Holy Thursday na ito, Panginoon. Kaya Lord God, tinataas ko po sa iyo, Panginoon. Kayo po ang magkaloob ng karunungan, ng kaunawaan sa lahat po ng mga naririto at maging tinataas ko rin po sa iyo, Lord, ang mga nasa Zoom, Panginoon, or FB Live, Panginoon. Palakasin mo po ang signal ng bawat isa, ang mga internet connections, Panginoon. At Lord God, magmula po sa aming MC, Panginoon, pagkaloob mo siya ng wisdom, knowledge, and understanding, ang aming worship team, Panginoon. Lord, lahat po ng mga mag-share, Panginoon, aawit, Panginoon. Lord, sa mga awitin,
patuloy naming maranasan ang banal na presensya ng banal na Espiritu, Panginoon. Lukuban mo po kaming lahat, Panginoon, ay kabanal-banalang dugo, Panginoon. Lahat pong ito ay ginagawa namin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, to glorify you, Lord God. At Panginoon, puspusin mo po ang bawat isa. At patuloy ko pong dinadalangin, Lord, ang lugar na ito, Panginoon, ang bawat sulok na ito. Lord, pabakuran mo po, pabantayan mo po sa iyong mga warrior angels, Panginoon, Lord God. At ang katagumpayan, Panginoon, alam namin na magmumula sa iyo, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po sa lahat po ng mga kapatid pa namin na papunta rito, Lord. Nawa makarating na po sila dito ng maayos, Panginoon, maluwalhati, Panginoon. Ingatan mo po sila, Lord God. At Lord, wala na po kami maibabalik sa iyo, kundi wala hanggang papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus kasama ng Banal na Espiritu na maghahari ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon po sa pulpitong ito at para po sa ating mga pasasalamat po para sa Panginoon, nandito po ang pag-awit ng worship team. Thank you, Lord. Dami natin ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon po ay Holy Thursday. Napaka-holy po ng araw na ito. Kaya dami natin yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Papasukin natin ang banal na Espiritu pang sa gayon ay maihayag natin ang papuri at pasasalamat natin sa ating Panginoon. Awitin natin ang banal na Espiritu. Banal na Espiritu, kailangan kita. Kailangan ng liwanag na nanggagaling sa'yo. Banal na Espiritu, pumasok ka sa puso ko at ang katawan ko'y naging templo mo. Banal na Espiritu kita. Banal na Espiritu, kailangan kita. Mga kainan ko ay tupukin mo ang iyong kapangyarihan, ang tanging pag-asa ko. Banal na Espiritu, manahan ka sa puso ko. Banal na Espiritu, kailangan kita. Banal na Espiritu, kailangan kita. Mga kainan ko ay tupukin mo ang iyong kapangyarihan, ang tanging pag-asa ko. Banal na Espiritu, manahan ka sa puso. O
Jesucristo. O Jesucristo, salamat, salamat sa iyong pag-ibig. Walang ibang nagdudulot na walang hanggang kaligayahan. O aking Diyos, mahal kitang tunay. Salamat sa kayang pag-ibig, O Jesucristo. O Jesucristo, mahal kitang tunay. Salamat sa kapayapaan. Ulitin natin, O Jesucristo. O Jesucristo, Amen, Lord. Salamat, salamat sa iyong pag-ibig. Walang ibang nagdudulot na walang hanggang kaligayahan. O aking Diyos, mahal kitang tunay. Salamat sa iyong pag-ibig. O Jesucristo, mahal kitang tunay. Salamat sa kapayapaan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang iniibig ko. Ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Maglilingkod sa'yo habang buhay ko, at susundin lahat ang nais mo. Sinasamba kita, minamahal kita. Ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Sinasamba kita, minamahal kita. Ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang iniibig ko. Ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Maglilingkod sa'yo habang buhay ko, at susundin lahat ang nais mo. Yes, Lord, sinasamba. Sinasamba kita, minamahal kita. Ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Sinasamba kita, minamahal kita. Ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Sinasamba, sinasamba kita, minamahal kita. Ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Sinasamba kita, minamahal kita. Ang buhay kong ito ay alay sa'yo. Katapatan mo. Katapatan mo, Diyos tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay,
papurit pagsambayan. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, walatian ka. Diyos tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, Sa aking buhay, papurit pagsambayan. bukas, noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka. Patapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambayan. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalatin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo Sa akin, ikaw lamang ang tangi ko. sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Muli, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita. Aawitan kita. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin.
buti mo sa amin. O Panginoon, kay buti mo sa akin. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Sa lahat-lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo, Kristo. Patawad po, Kristo. Patawad po, Kristo. Patawad po sa lahat-lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo. Sa gawain kong mapagpanira, sa gawain kong mapagbintang, sa gawain kong mapagkutya, mapanghusga sa aking kapwa, sa gawain kong makasarili, sa gawain kong mapakunwari, Panginoon, Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po sa lahat-lahat ng kasalanan nagawa ko sa iyo. Sa gawain kong mapagpanira, sa gawain kong mapagbintang, sa gawain kong mapagkutya, mapanghusga sa aking kapwa, sa gawain kong makasarili, sa gawain kong mapakunwari, Panginoon, Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po sa lahat-lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo. Sa puso kong di marunong magmahal, sa puso kong di marunong magpatawad, sa puso kong wala nang inisip,
sariling kapakanan lamang, sa puso kong di marunong magmahal, sa puso kong di marunong maawa. Panginoon, Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Sa lahat-lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo, sa puso kong di marunong magmahal, sa puso kong di marunong magpatawad, sa puso kong wala nang inisip, kundi pang sariling kapakanan lamang, sa puso kong di marunong magbigay, sa puso kong di marunong maawa. Panginoon, Panginoon, patawad po. Kristo, Kristo, patawad po. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, patuloy po nating obserbahan at damhin po ang presensya ng Panginoon. Bago po tayo humantong po sa ating washing of the feet, ay narito po si Brother Ray B. Baguio para po sa kanyang pagtuturo. Thank you, Lord. Ang pagtuturo po sa araw na ito ay patungkol sa paghuhugas ng ating Panginoon. No, bakit hinugasan ng Panginoon ang mga paa ng apostoles? Jesus name. Start na po tayo.
Ang mensahe po ay matatagpuan natin sa Juan 13 verse 1 to 18. Ang halimbawa ng paghugasan ng paa. Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod at nasa daigdig at sila'y inibig niya hanggang sa wakas. Sa panahon ng apunan, inilagay ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Nalalaman ni Jesus na ibinigay ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito at sabi niya, Panginoon, kayo ba ang maghuhugas sa aking paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Dahil dito ay si Simon Pedro, dahil dito ay sinabi ni Simon Pedro, kung gayoy, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin aking kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo malinis na, subalit hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sino ang nagkanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang sinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya'y nangusap sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakagit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo sa kanya sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi ng kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga, pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. No? Ito lang ay, alam niyo po, nung kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga alipin po ay, ito yung pinaka-maduming gawain ng mga alipin nung araw. No? Yung paghuhugas ng paa. Kasi nung araw po, ang mga naglalakbay ay talagang wala pang semento nung araw eh. Tama po? Kaya kahit nakasandalyas sila o nakapaa, talagang kakapit yung alikabok sa kanilang mga paa. So, napakadumi ng gawain ng alipin. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagpong ito ay makikita natin, no? Yung tagpong ito ay talagang, yung binasa natin nga sa banal na aklat, ay pagpapakita lamang ng
pagpapakumbaba at paglilingkod, no? Sa mga misa po ngayon, no, sa ngayong araw, no, tuwing Huwebes po 'yan, nangangalap sila ng iba't ibang tao sa iba't ibang sekta, sa iba't ibang meron diyan mga pulis, meron mga basurero, meron din mga nagtatrabaho sa opisina. So hindi isang lugar kung saan sila talagang namimili sila, random yung pagkakapili na hindi isang grupo yung kinukuha nila. So iba-iba. So naalala ko kapag kami ni Jay nagsisimba sa dati sa Malibay, nakikita namin yung mga kapatid may taga-pabahay pa, no? Yung iba mga kilala namin, mga pulis, yung iba talagang mga basurero. So hindi pantay-pantay, hindi sila pare-pareho ang pinagkuhanan. Ang ating Panginoon ay hinangad rin ang maglingkod sa tao sa pamamagitan ng pagiging payak at mapagpakumbaba. Totoo po. Ang ating Panginoon, di ba sabi nga ni Pedro kanina, kayo ba ang maghuhugas sa akin? Naku, huwag niyo pong hugasan ng aking paa. Sapagkat kayo ang aking Panginoon. Subalit, naging si Lord. No? Nagpakita siya ng papakumbaba, no? At bilang mga Kristiyano ay sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo, tayo ay tinawag na maglingkod sa bawat isa, lalo na sa mga nangangailangan, dahil ito ay isang akto ng pagpapakumbaba na nagpapakita naman ng pagmamahal sa ating kapwa. So, may mga dahilan po bakit, no? Silipin na lang po natin, no? Unang kahalagan nito ay nangangahulugan nito ng seryosong pag-ibig sa kapatiran natin. Tayo man po, hindi sa pamamagitan ng ating paghuhugas, no? Hindi naman kailangang hugasan mo lahat yan. Kundi, yung paano mo papakita yung pag-ibig mo sa kapwa. No? Nagpakita lang ng ating Panginoon na wala siyang pinipili doon sa kanyang mga hinugasan. Tayo din, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, sa pakikisalamuhan natin sa Panginoon, hindi tayo dapat mamili. Hindi pwedeng, ay mayaman lang yung pupuntahan ko, yung aking i-share, tawag dito, yung prayer meeting ko. Hindi ganon. No? Kaya sabi nga ni Brother Jerry, kapag ka nagpe-pray, kahit isang tao yan, kahit saan lugar yan, basta mahatiran natin ng salita ng ating Panginoon. So, yun po ang una, yung seryosong pag-ibig sa kapatiran. Pangalawa ay nangangahulugan ito ng pakikibahagi natin sa gawain ng ating Panginoong Kristo. Ano bang gawain ng ating Panginoong Kristo kundi mahayag ang kabutihan ng ating Panginoon? Sa pamamagitan niya, dahil niya binanggit natin kanina, no? Nandito na yung punto na pinagkanulo na siya ni Judas Iscariote. Alam niya kahit hindi pa nangyayari. No? Pero sabi nga natin kanina, makibahagi tayo. No? Makibahagi tayo sa lahat ng gawain ng ating Panginoon. No? Nandiyan nag-outreach tayo. Naalala ko nga si Denise, kasama ko noong linggo, pagod na Na? Exempted na si Brother Hill doon kasi alam naman natin na yung kakayanin ni Brother Hill na mag-travel pa. Pero yun nga, dahil nga gusto natin makapagbahagi sa gawain ng ating Panginoon, kakaroon tayo ng sakripisyo sa mga pinupuntahan natin. May hatid lamang ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pangatlo, nangangahulugan ito ng paglilinis. Opo. Tinubos na tayo ni Lord. No? At ang paglilinis na yan sa ating mga pa ay paglilinis sa ating spirito. No? Nangungulugan ito na, kung si Lord nga ay nilinis niya yung mga madudumi, no? Pagpapakita lamang nga kailangan na natin linisin yung mga natitirang madumi pa sa ating mga sarili. No? Nangangahulugan ito ng paglilinis, no? Sa ating kaluluwa, maging sa ating espiritu. Pangapat po, nangangahulugan ito ng pagpapakumbaba. Nabanggit na natin yan. Sino ba ang ating Panginoong Kristo? Sinugo siya ng Diyos. Anak siya ng ating Diyos. Pero nagpakumbaba, nilinis yung mga paa ng apostoles. Pagpapakita lamang ng kapakumbabaan. Tayo din po, ang paglilingkod po ay dapat meron din kapakumbabaan. Hindi lamang sa paglilingkod, bilang isang individual na po. No? Dapat sa ating kinabibilangang sa bahay natin, kunya kahit sa bahay na lang natin, no? Meron paggagalangan pa rin yan. May pagpapakumbabaan. Kung may mga problema kayo, kailangan pag-usapan, hindi kailangan mataas lahat. No? Kasi hindi mareresolve ang problema kapag mataas lahat. Dapat merong mapagpakumbaba.
bababaan natin yung ego natin. No? Mataas ba ego natin? Na, dahil nga tayo naglilingkod na kay Lord, kung may mataas pang ego na natitira sa atin, gusto ng Lord na hugasan natin. Magpakumbaba tayo. No? Hindi lamang actually kahapon, kami ni Brother Hill, alas 12:30 kami nagkita sa Buendia. Kasagsagan po ng init yun. Gusto lang sana namin makita si Brother Ben. At sa Wimpalad niya, sabi ko kay Brother Hill kahapon, bro, hindi yata, hindi nagkatugma yung kagustuhan nating makita. Ang balita namin ay pinaalis na siya doon sa tinitirahan. And then, hopefully, makabalik ako next week, malaman ko kung ano talaga yung kalagayan niya. Pero yun nga, patuloy kami, no? Patuloy kami na talagang binabana namin yung sarili namin ni Brother Hill. Kailangan naming, Lord, samahan mo kami. Sa init ng panahon, naalala ko si Brother Hill. Sabi ko, bro, alauna nandun ka sa center. Sa maya-maya na lang at sobrang init. Sabi ko, at ako naman ay mag-aantay lang sa office kasi half day lang po talaga kami sa office kahapon. Pero yun nga po, nagpapakita lang na lahat ng gagawin natin sa ating personal na gawain at maging sa gawain ng ating Panginoon, dapat merong kapakumbabaan. Amen? Nangungulugan ito ng pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoon. Yes. Amen. Totoo po na dapat po lahat ng gusto, ano ba gusto ni Lord sa atin? No? Ano ba yung gustong ipagawa sa atin? No? Kaya nga yung fruit of the Holy Spirit ay patuloy na inuukit sa ating mga puso at isipan upang sa gayon ay manatili yung pagsunod, no? Nakakasunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. No? Amen? Si Lord yun eh. Kailangan dapat maging model natin, walang hindi si Daniel Padilla, si ganito, no? Hindi yung politikong tumatakbo, kundi ang model natin ang Panginoong Jesucristo. Amen? Thank you, Lord. At ang panghuli po, ito ay kahandaan sa kahandaang maglingkod sa kapatiran. Amen. Kahandaang maglingkod, marami kang sacrifices. Marami kang isasakripisyo. Oras mo, kayamanan mo, at talento mo. Amen. Papasalamat tayo sa Panginoon na iba't ibang lugar ang pinanggalingan po natin. No? Nakarating tayo dito na dapat nagninilay na tayo sa loob ng ating pamamahay. Pero sumunod tayo kay Lord. Meron tayong kahandaang sumunod sa ating Panginoon. No? Para sa ganon, maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, maranasan natin ang presensya ng Diyos ngayong Semana Santa sa pamamagitan ng ating gagawing huhugas ng paa, ngayong maghapon nating activity. So, yun po yung mga nakikita ko na kahulugan bakit ang Panginoon ay hinugasan ang paa ng ating ang mga apostol. Tunay ngang napakalalim mga kapatid ang tagpong ito sa banal na aklat na pinapakita sa atin natin Panginoong Jesucristo. Tayo nawa ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na binitawan niya sa tao na nagsisilbi nating gabay para isang makabuluhan sa paggunita ng mahal na araw bilang bahagi ng ating pananampalatayang Kristiyano. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. Ngayon naman po, itatawagin po natin ang ating mga brothers and sisters na dito po sa ating harapan para po sa washing of the feet. Ayan po, tayo po ay i-guide po nila Sister Nelsa, Sister Denise. Yes. Inaanyayahan po namin lahat po ng elders po na lumapit po, na umuna po muna tayo sa harapan po.
ilagay na lang po sa harapan po yung mga inyong basin po na dala po para po malagyan po natin ng ating tubig. Ating mga kapatid po, muna mga elders po. Habang ang ating mga kapatid ay nasa presensya ng Panginoon ng pagtanggap ng kanilang paglilinis ng kanilang mga paa, panatilihin po natin ang solemnity ng ating paligid, maging prayerful din po tayong lahat. And then, yung bawat isa po na pupunta sa harapan, maging kaisa ng Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Muli po, elders po muna. Let us still soak our presence with the Lord habang ginagawa natin ang paglilinis ng ating panatili ng ating mga kaisipan at ang ating damdamin at ang ating mga puso sa Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Sa bawat paglilinis ng paa ng ating mga kapatid, alalahanin natin kung paano ginawa ng Panginoon Diyos ang tungkulin na ito, na siya mismo naglinis ng paanan ng bawat apostol, isang simbolo ng pagpapakumbaba at pagtanggap at paglilingkod sa kapwa, lalo na sa kanyang gawain. Ang ano po muna, tapusin po muna natin, elders. Mamaya po. Again, let us soak our presence with the Lord. Ating alalahanin ang kanyang iniwang simbolo ng paglilinis ng kapaanan ng bawat apostol. Also, ating paalala lang po, ating panatilihin ng silence. Konting silence lang po. Solemnity pa rin po. Pagkaisa pa rin sa salita ng Diyos. Damhin natin ang banal na Espiritu. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord.
Praise God. Jesus. Praise God. Sa, yung mga free po na space, pwede na po tayo pumunta. Sa paglapit natin sa ating mga kapatid na maghuhugas, ating damhin na paglapit din natin sa ating Panginoon Diyos sa pagtanggap sa kanyang paglilinis. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Let us keep our reflection sa lahat sa pagtanggap sa ating Panginoon Diyos. Sa paglilinis. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. After po ng pag-wash ng mga ating mga paanan, sa pagbalik natin sa ating mga kinauupuan, atin pa rin damhin at i-reflect ang mga mensahe ng Panginoon sa bawat pangyayari at senaryo na ipinipresenta sa atin ng Banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoon Diyos. Muli ko pong inaanyayahan ang ating mga kapatid na pag tayo po ay hinugasan po ng ating mga kapatid sa paa, ay damhin rin po natin ang presensya po ng Panginoon sa ating paglilinis.
Amen. Thank you, Lord God. Maraming salamat po sa inyong gabay, sa paglilinis po sa amin. Ngayon naman po ay narito po ang ating kapatid na si Sister Denise para po sa kanyang love offering song. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, ang nais niyang malaman mo, kailan may di siya nagbabago. Tinawag ka niya sa iyong pangalan, at ikaw ay kanya magpakailan pa man. Mahal ka ng Diyos, mahal kang tunay, at kung sakali mang ika'y makalimot, naghihintay pa rin siya sa iyong pagpabalik loob. Halina, umuwi kay Jesus, kay tagal ka na niyang hinihintay. Tingin mo, katok niya sa iyong puso, pagbuksan siya, tanggapin si Jesus sa puso mo. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, at nais niyang malaman mo, kailan may di siya nagbabago. Tinawag ka niya sa iyong pangalan, at ikaw ay kanya magpakailan pa man. Mahal ka ng Diyos, mahal kang tunay, at kung sakali mang ika'y makalimot, naghihintay pa rin siya sa iyong pagbabalik loob. Halina, umuwi kay Jesus, kay tagal ka na niyang hinihintay.
Jesus sa puso mo. Halina, umuwi kay Jesus. Kay tagal ka na niyang inihintay. Dinggin mo katok niya sa iyong puso. Pagbuksan siya, tanggapin si Jesus sa puso mo. Thank you, Lord God. Bago po tayo humantong sa ating huling pagsasalo, tawagin ko po si Sister Nelsa para po sa unang pagbabahagi. Ang pagtatatag ng banal na hapunan. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol at sinabi niya sa kanila, "Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampaskwang ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Muli ko pong tinatawag po ang magtuturo para po sa huling pagsasalo. Tawagin ko po si Brother Jerry Priones. Huling hapunan. That. Yes po. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po, yung tinapay ba? Yung ostya? Nasaan? Hawak na nila? Sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, kunin ninyo at kainin ito. Ito ang aking katawan na inaalay ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito ang tinapay na alay sa inyo. Tanggapin ninyo ito sa aking ngalan. Ito ang aking katawan. Kunin natin yung kanin. Ito'y para sa inyong buhay.
Sumuli pa tayo. Gayon din naman, tinaas niya, sinabi niya, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng aking dugo na ibinubuhos para sa marami, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Inumin ninyo ito, kayong lahat. Ang saro na inaalay sa inyo, tanggapin ninyo ito sa aking ngalan. Ito ang aking kunin natin yung inumin. Ito'y para sa inyong buhay. Tanggapin ninyo ito